At inabot na nga ni Tao Yao sa ating bida ang isang sulat dahil ito daw ang report na kanyang hinihiling sa kanya kanina. At agad siyang tumalikod habang nahihiya sa kanyang ginawa na paghalik kay Chu Ziyu, saad pa niya sa ating bida na matulog daw ito ng maaga at siya naman ay babalik na sa kanyang pag-cultivate. Samantalang ang ating bida naman ay namumula pa rin ang kanyang mukha dahil bakit daw siya hinalikan ni Tao Yao. Kailangan daw niyang huminahon sa ngayon dahil hindi daw ito ang tamang oras upang makipaglaplapan sa isang babae. Habang kanyang binabasa ang ibinigay sa kanya na sulat ni Tao Yao, kanyang nasabi na 3 araw na daw ang nakalipas si Liu Hongyi ay lumitaw sa Chang'an City doon sa Eastern Continent. Ang Chang'an City daw ay medyo mahirap puntahan, at dako naman tayo sa lugar ng Eastern Continent the Great Tang Empire sa Chang'an City. Dito makikita ang isang matanda na isa sa pumaslang sa ating bida noon na nakaluhod sa isang sahig at kanyang sinasabi sa isang nilalang na hindi daw siya nalalayo kay Demon Chu. At gusto pa daw niyang gawin ang lahat ng mga tao na gawing isang kaaway. Wala naman pakialam sa kanya ang isang babae at seryoso lang ito sa kanyang balak na paslangin ang lahat na kabilang sa pumatay kay Demon Chu. Ang babae pala na ito ay si Liu Hongyi, ang former holy daughter ng Red Dust Sword Sect. Sigaw pa ng matanda kay Liu Hongyi na ito daw na kanyang ginawa ngayon sa kanya ay hinding-hindi palalagpasin ng kanyang buong pamilya. Sinisigurado daw niya na papatayin nila siya at pagpirapirasuhin. Hindi naman nakinig sa kanya si Liu Hongyi bagkus naghahanda pa ito ng malakas na atake upang kanya nang patahimikin ang madaldal na matanda. At dahil sa ginawa na atake ni Liu Hongyi sumambulat ang katawan ng matanda na agad na nawala ng buhay dahil sa lakas ng atake na ibinigay sa kanya ni Liu Hongyi. Makikita naman si Liu Hongyi na walang ibang laman ng kanyang isip kung hindi puro lang paghihiganti sa pagkamatay ni Demon Chu. Habang nakatingin si Liu Hongyi sa walang buhay na katawan ng matanda, makikita naman sa kanyang likod na mayroong misteryosong nilalang na bumubulong kay Liu Hongyi na kung sino na naman daw ang kanyang isusunod. Nagsaad naman si Liu Hongyi na sila daw lahat ay kanyang papatayin. Sabi naman ng misteryosong nilalang kay Liu Hongyi na kung nakahanda daw ba talaga ito na labanan ang lahat para lang sa tao na yun. Ayon naman ni Liu Hongyi na ang mundo daw ay isang kalaban kung kaya ang buong mundo ay kanyang kalaban. Dinagdag pa ni Liu Hongyi na kahit ang Buddha ay kanyang malalagpasan ang lahat ng pakikibaka para lang sa tao na yun. Kahit na ang mga demonyo ay kanyang papatayin para lang sa ngalan ng tao na yun. At dako naman tayo kung saan naroroon ang ating bida, dito makikita ang ating bida nga seryoso nga nag-cultivate. At sa isip-isip ng ating bida habang abala sa pag-cultivate nga hindi daw niya na-cultivate ang binigay sa kanya na reward sa kanyang pag-break ng record sa Taisu Divine Tower, ngayon daw ang tamang oras upang kanya itong e-cultivate. At nag-notice sa ating bida ang kanyang system, sabi pa nito na ang kanya daw pinag-aralan ay ang 9-character truth, ang Xingzi Secret. Ang 9-character truth, kilala rin bilang 9 na lihim, ay ang pinakamatibay na lihim na batas ng langit at lupa sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 9 na lihim na ang isang tao ay maaaring maging walang talo. Ang Xingzi Secret ay ang pinakamabilis na lihim na pamamaraan sa mundo at kapag nilinang sa sukdulan, maaari itong masira kahit na ang karamihan sa malalaking porma sayon nang hindi nakagapos ang kawalan nito na mahirap unawain at ang mga cultivators ay nangangailangan ng napakalakas na mga talento at pangunawa. At sa ilang sandali natapos na ang ating bida sa kanyang pag-cultivate at ito ay napabuntong hininga, sabay kanyang inunat ang kanyang mga kamay, dahil ang Xing Secret daw ay talagang mahirap intindihin. 3 araw na daw ang lumipas pero wala daw siyang naintindihan. Ngunit makikita naman sa likod ng ating bida na mayroong isang tao nga tahimik nga nakatingin sa kanya. Agad din naman itong naramdaman ng ating bida at kanyang sinabihan ang tao nga nakatingin sa kanya kung sino daw ba ang tao nga nasa kanyang likod. Ito pala ay isang magandang babae at agad itong nagpakilala sa ating bida na siya daw ay si Hua Luofei, isang elder ng Daoyun Peak, saad pa niya sa ating bida na kung siya daw ba si Chu Ziyu. At dagdag pa ni Hua Luofei na ito daw pala ang Yun Xia Mountain. Huwag daw itong mabahala sa kanya dahil hindi daw niya siya sasaktan, dapat siya din daw ay walang gagawin na masama sa kanya. At makikita sa dibdib ni Luofei na ito ay mayroong isang tatak na isang selyo. Nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili habang kanya itong tinitingnan na kakaiba daw itong babae na ito dahil papaano daw ito nagkaroon ng isang sun seal sa kanyang katawan. Huwag daw sabihin na si Tai Suzy ang babae na ito at gumagamit ng ibang form upang makita at makausap siya. Ito daw ay napaka-interesante,
At agad na nga nagbigay ng paggalang ang ating bida kay Hua Luofei at agad itong nagtanong sa kanya na kung pwede daw ba niya malaman kung bakit ito nandito. Ayon naman ni Hua Luofei na siya lang daw ay naglalakad pagkatapos niyang matapos ang kanyang mahalagang negosyo sa Yunxia Mountain, at nagkataon nga napadpad siya sa lugar na ito kung saan nag-cultivate ang ating bida. At dagdag pa ni Hua Luofei habang napaupo sa isang malaking bato, nga nakita daw niya kung papaano ang kanyang pagpupursigi sa pag-cultivate, at kanyang tinanong ang ating bida kung plano daw ba nito nga pumunta sa mailap na demonic wasteland. Sumagot naman ang ating bida na tama, dahil balak daw niya doon pumunta dahil marami daw pagkakataon doon sa mailap na demonic wasteland. Gayunpaman sa pagkakataon nito ay dumadating din ang mga panganib at kailangan daw niyang mag-cultivate ng seryoso upang matiyak na malalampasan niya sila. At sa ilang sandali biglang naging seryoso ang tingin ng ating bida kay Hua Luofei. Dahil pala sa ganda ng hugis ng katawan ni Hua Luofei, sobrang kinis daw ng balat ng babae na ito at lalong-lalo na ang kanyang naglalakihan na dalawang pakwan. Dahil doon bigla na lang nag-nosebleed ang ating bida dahil sa sarap ng pakwan ni Hua Luofei. At nagsalita na nga ang ating bida kay Hua Luofei na mayroon daw siyang itatanong sa kanya dahil masyado daw siyang curious patungkol dito, magagawa daw ba niya siyang payuhan patungkol sa kanyang itatanong. Sumagot naman si Hua Luofei sa ating bida na sabihin lang daw niya ang kanyang gustong sabihin sa kanya. Ayon pa sa ating bida bago ang panahon ng Emperador Luo ay magkakaroon lamang ng isang tao na dakilang emperador o demonyong emperador sa isang panahon bawat 100,000 na taon. Ang sangkatauhan at ang lahi ng demonyo ay naglaban sa isa't isa mula bago ang mapanglaw na sinaunang panahon hanggang sa panahon ng Emperador Luo. Ngunit bakit hindi tuluyang nilipol ng sangkatauhan ang mga demonyo nang lumitaw ang kanilang dakilang emperador? At bakit hindi din tinuluyan na nilipol ng mga demonyo ang mga tao noong lumitaw ang kanilang dakilang emperador na demonyo? At sa isip-isip naman ng ating bida na ito daw ang bagay na hindi niya naiintindihan simula noong dumating siya dito sa kontinente ng Tianqiong. At dahil nagkataon nga nakausap daw niya ngayong araw si Tai Suzi, marahil daw kanya itong naiintindihan at maaring sabihin daw niya sa kanya kung papaano at kung bakit. Ayon naman ni Hua Luofei aka Tai Suzi, na tila may ilang uri ng mga pagkakaunawaan sa pagitan ng dakilang emperador ng tao at ng dakilang emperador ng demonyo, kahit na ang isang dakilang emperador ay ipinanganak sa isang panig ay maaari nilang sugpuin ngunit hindi magagamit ang kanilang kapangyarihan bilang emperador upang sirain ang kabilang partido, dahil doon walang ni isang nakakaalam kung bakit. At dagdag pa ni Hua Luofei na sinasabing kapag naging isang dakilang emperador ka magkakaroon ka ng mga sekreto tungkol sa mga bituin at kontinente ng Tianqiong. Nagtanong naman ang ating bida kay Hua Luofei na mayroon bang nilalang na mas malakas kaysa sa isang dakilang emperador sa mundong ito. Ayon naman ni Hua Luofei habang nakatingin sa kalangitan, na walang nakakaalam kung mas mataas ang pag-iral kaysa sa dakilang emperor, mula pa dati bago ang mapanglaw na sinaunang panahon hanggang sa primordial era at hanggang sa panahon ng Emperador Luo, at ngayon sa 17 dakilang emperador na lumitaw at magpasa hanggang ngayon. Ngunit sa bandang huli sila ay nawala at ang kanilang mga bakas ay hindi na muling natagpuan dito sa mundo. Ayon pa ni Hua Luofei na ang mga maaaring maging dakilang emperador ay walang alinlangan na mga natatanging talento, kaya bakit hindi nila ginawa ang hakbang na yun at ang daan sa unahan o wala na bang hinaharap na pupuntahan, ito ay isang bagay na aming pinag-isipan ng malalim. Saad pa ni Hua Luofei sa ating bida na hindi daw niya inaasahan na kanilang tatalakayin ang cultivation ng isang dakilang emperador. Matatawag daw sila ngayon na ambisyoso, sabi naman ng ating bida kay Hua Luofei na kung aalis na daw ba ito. Sumagot naman si Hua Luofei na oo aalis na daw siya. Kung kaya magsumikap daw ito sa kanyang cultivation, dinagdag pa ni Hua Luofei na magkikita daw silang muli pagkatapos niyang pumunta doon sa demonic wasteland. Nakangiti namang sinabihan ng ating bida si Hua Luofei, na maghihintay daw siya dito matapos niyang makabalik galing sa demonic wasteland, samantalang si Hua Luofei naman aka Tai Suzi, ay parang nagwagwapuhan na sa ating bida at ito ay namumula at kilig na kilig sa ating bida dahil excited na siguro sa magaganap nilang laplapan. At sa ilang sandali makikita ang ating bida na masaya na naglalakad papunta sa silid ni Meng Dai. Ayon pa ng ating bida na ang pag-cultivate daw ng Xing's secret ay nangangailangan ng labis na pagsisikap. Kinakailangan na daw niya siguro na maghanap ng isa pang master at kanya itong tanungin patungkol sa mga cultivation materials,
At nang pagdating ng ating bida sa gate ng silid ni Meng Dai, laking gulat niya dahil mayroon siyang naririnig na boses at ito ay humihingi ng tulong kay Meng Dai. Saad pa ng tao kay Meng Dai na siya daw ang master ni Chu Ziyu. Basta magsalita lang daw ito at hingi ng Emperor's Son sa kanya. Natitiyak daw niya na ibibigay ni Chu Ziyu ang bagay na yun.